Kung sa tingin ninyo, mga congressman kayo dyan na majority, maliban dun sa 5 na nag-no vote, ay hindi tama yung asal niya. Bakit hindi nyo rin suriin dyan? May mga miyembro kayo dyan, mga congressman, na may mga kabit. Agoy. Yung mga congressman na may mga kabit. Ang tanong, ano po yung kabit nila, babae o lalaki? Attorney Rowena Guanzon. Magandang araw mga kababayan. Naku po, lalong nasisira po itong institusyon ng House of Representatives. Nasira na nga po sila sa anomalya ng pagnanakaw sa flood control na kagagawa ni Martin Romualdez Saldico at ang kanilang pinuno na si Bongbong Marcos. Ngayon lalo pa po itong nadadagdagan dahil sa ginawa nilang pagsuspinde kay Congressman Kiko Barsaga. At syempre, bago pa itong suspinde kay Congressman Kiko Barsaga, yung mga panggigipit sa mga hindi nila kaalyado sa Kongreso at yung pagpapa-impeach nila kay Vice President Sara. Lahat po yun actually ay hindi nakaligtas dito po sa mga patutsada, berada at mga panunumbat ni Attorney Rowena Guanzon. Kagaya ng sinasabi po ni Congressman Kiko Barsaga, ang may mga kabit nga po, hindi nai-ethics complain. Ganon din po ang sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Itong mga batang congressman na ito, lalo itong si GC Abalos, anak ata ito ni Binhar Abalos, mga kababayan, itong si Congressman Puno, na akala mo napaka walang tinatagong masamang sikreto. Pero mukhang may maraming alam itong si Attorney Rowena Guanzon sa mga kongresistang ito na napakakapal ng kanilang pagmumuka at parang gusto nilang takutin ang lahat, lalong-lalo na po yung mga congressman na gustong magsalita at nagbabatikos sa gobyerno at pamumuno ni Bongbong Marcos. Actually, hindi lang po ito dahil sa mga inaasal po ni Congressman Kiko Barsaga, kundi ito po ay gusto nilang ipakita na makapangyarihan pa rin itong taga-House of Representatives. Kaya ang taong bayan dapat po ay maninindigan at hindi po papayag sa mga panggagago na ginagawa po ng nasa gobyernong ito. Imagine mo, pinagnanakawan na ang taong bayan tapos kung sino pa yung magsasalita ay kanilang gigipitin. O bago natin puntahan at panoorin yung kabuuang pasabog ni Attorney Rowena Guanzon, ito tingnan nyo po, ang pinakabatang magnanakaw sa bansang Pilipinas. Sandro Marcos ay tinawag na pork barrel king. Grabe po mga kabayan po natin. Gaano kasi kalaki ang sinasabing pork barrel nitong si Sandro Marcos. Mayroon pang insertion, mayroon pang regular budget. Napakalaki po. Kaya kung may pinakabatang magnanakaw, mukhang si Sandro Marcos na nga ito dahil siya po ay tinawag na pork barrel king. O siyempre kasama niya dyan ay ang kanyang tsuhin, no, na si Tambaloslos. Grabe po mga kababayan po natin. Kaya sa mga sumusuporta sa mga Marcos, naku po, mahiya naman kayo na sabihin nyo pa na matino ang pamilyang ito, yung mula sa lulo, tatay, at ngayon sa anak, pinakabatang magnanakaw. Itong si Sandro Marcos. Kasi pork barrel king, mga kababayan natin. Okay, puntahan na po natin itong si Mr. Rowena Guanzon at mamaya babalikan natin yan at hindi rin po natin papalagpasin ang paliwanag ni Representative Ilisan Fernando kung bakit bumoto siya ng negative para po kay Congressman Kiko Barsaga at itong patutsada naman ng ating Vice Presidente sa mukhang adik din na sekretary ng DTI kasunod ng kanyang mga sinasabi na ang pagbabudget, nakadepende daw sa pagbabudget kung paano pagkakasyahin ang 500 na Noche Buena. Ang kapal ng mukha samantala sa kanilang milyon ang kanilang ginagastos sa isang araw lang. Punta tayo ka Rowena Guanzon, mga kabayan. Balikan natin ang hatol ng Ethics Committee ng House of Representatives kay Congressman Kiko Barsaga. Dahil daw, according to Congressman Abalos, na party list 4Ps, minority leader pa yan, ha? Assistant minority leader. Ang asal daw at ugali
ni Congressman Kiko Barsaga ay hindi ayon sa kanilang standard. Mahirap po yan. Freedom of speech. Freedom of speech ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung kung sino ang sa tingin nyo ay tamang ugali bago mag-congressman. Puta kayo dyan. Puta kayo dyan. Kung ganyan pala wala nang hindi na pwedeng magmura dyan. Kung wala ka naman minumura, nagmumura ka. Anong sinabi ng Supreme Court? Pag sinabi mo, putang! That is an expression of disgust. That is not libel. That is not slander. Kayo nga dyan, may mga kabit kayo Ba't hindi nyo kaya? Lahat? Oy, putang ina nyo, mga kabit kayo. Pera pa ng taong bayan ang pinagbabayad nyo sa mga kabit nyo. At ang may mga kabit dito ay moto proprio. Ang Ethics Committee ngayon ay magsusuri na. Lahat ng mga anybody, mga kababayan, sumulat kayo kay Speaker D na si ganito, si ganyang congressman may kabit. Ilagay mo anonymous. Pero pag ikaw ay sabihin mo pinatawag ay maaari ka namang magsumite ng iyong salaysay basta nakatakip lang yung mukha mo. Kasi hindi ka naman miyembro ng House Ito kaya. Pero kung ganyan, Ethics Committee, pwede ba, kailangan ba congressman talaga ang mag-file dyan kontra sa isang congressman din? Alam mo, Attorney Roy Nagwanson, hindi mo lang masabi-sabi, pero alam naman natin kung sino yung mga nasa likod nito. Yung mga nagdi-deny na wala daw po silang kinalaman sa nangyayari pong ethics complaint na ito at pagsuspende kay Congressman Kiko Barsaga. Sabi ng lokaret na si Castro, wala daw kinalaman at ginagamit lang daw ang pangalan ni Bongbong Marcos. Sino pa ang maniniwala sa kanila? Sa mga ganyang sinasabi nila, mga kababayan, wala na po Palagay nyo, wala silang kinalaman dito. Sino ba ang binabakbakan ni Congressman Kiko Barsaga? Sino ba yung gustong ipapa-impeach ni Congressman Kiko Barsaga? Di ba si Bongbong? Tapos, ngayon sasabihin nila na walang kinalaman sa ginawang suspension kay Congressman Kiko Barsaga. Di nga. Di ba? Dapat, inayaan nyo si Congressman Kiko Barsaga. Tama. Dahil yun ang paniwala niya. Demokrasya ito. Hindi pwede ang tinatawag na prior restraint. Yes. Ikaw, congressman ng party list na purpose, dapat nga i-cancel kayo Kasi ginagamit niyo yung pangalan ng programa ng gobyerno na purpose. Akala tuloy ng tao, kayo namimigay ng purpose. Congressman Abalos. Makasalita ka para kabugado Alam mo ba yung prior restraint? Prior restraint. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi nyo pwedeng ipagbawal yan o ipa-erase nyo dyan, ipa-delete nyo kay Congressman Kiko ang kanyang lahat ng mga social media accounts dahil yan ay prior restraint. Prior restraint. Prior na, restraint pa. Anong sinasabi sa konstitusyon? Yan ay indispensable na element ng konstitusyon sa freedom of speech. Hindi mo pwedeng pagbawalan ang tao bago siya makasalita. Dahil demokrasya ito. Paano mo malalaman kung sasabihin ko bukas na putang ama mo? Bukas ko pa sasabihin yun. Na magnanakaw ka. Bukas ko pa rin sasabihin yun. Diba? So, ayan, sapul po itong si GC Abalos at itong si Congressman Puno na mga nag-complain ng kay Kiko Barsaga, no? At isa po sa mga, alam mong gustong-gusto talaga natanggalin itong si Congressman Kiko Barsaga. So dahil hindi nila matanggal-tanggal, so ito muna, no? Suspindi muna ang kanilang ginawa, mga kabayan po natin. At ulitin lang po natin, dahil sa ginawa nila kay Congressman Kiko Barsaga, lalong nagagalit pa ang taong bayan. At itong ginawa po nila, hindi naman ito makadagdag ng respeto ng tao dito po sa kanilang mga kongresistang ito, kundi lalo nilang pinapakita na sila po ay hindi kagalang-galang at hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat sila ang tunay na walang prinsipyo, walang paninindigan, at kung sino lang ang susuhol sa kanila, yun ang masusunod. And then, alam niyo na po yun. Ito yung mga congressman na bata pa, pero mga buaya na. Ito yung kanilang pinuno. Yan, si Sandro Marcos. Imagine mo, tinawag pa naman na pork barrel king. Anyway, mga kababayan po natin, sinasabi natin, no,
na tinawag si Congressman Sandro Marcos na pork barrel king, paano ba siya tinawag? Magkano ba kasi ang sinasabing pork barrel niya? Umabot sa 30 bilyong piso ang tinatawag na allocables ni na presidential son Sandro Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PCIJ, ito raw ang bagong muka ng pork barrel at ang dalawa ang alleged pork barrel kings. Yun pala mga kababayan po natin. Dahil pala sa tinatawag na allocable fund. So yun pala ang sinasabing bagong pork barrel. Rin natin to. Sagot naman ang Malacanang dito. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. May tiwala ang Pangulo sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos na kaya nitong tugunan ang mga kwestiyon laban sa kanyang allocable projects sa 1st District ng Ilocos Norte. Ang allocable ay termino sa DPWH na nangangahulugan ng automatic funds sa ahensya para pondohan ang mga infrastructure project na nakatuon sa social development. Sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, napag-alaman na top 1 and 2 sa listahan na may pinakamalaking allocables si Congressman Sandro at si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez. Oh, di ba? So hindi tayo magtaka dyan mga kababayan po natin. Kasi ang sabi nga ni BP Sara, dalawa lang ang may hawak at may control sa pera ng taong bayan. Si Martin Romualdez at si Saldico. At syempre, itong si Sandro Marcos. Kaya mga kababayan po natin, no, hindi pwedeng sabihin na wala po silang kinalaman dito. Hindi pwedeng sabihin na malinis po sila dito. At ang involved lang ay itong mga district engineer lang. Kasi napakalaki po ang pera na napupunta lalong-lalo na po kay Sandro Marcos and Martin Romualdez. So ang sinasabi po ng palasyo, kayang-kaya pong i-explain ito ni Sandro Marcos. Oo naman, kayang-kaya. Kayang-kayang harapin ito ni Sandro Marcos kahit siya po ay imbitahan ng ICI. Oo. Kayang-kaya. Paano kasi? Sila naman ang gumawa ng ICI. Sila naman yung nagpo-promote. Sila naman yung pumipili kung sino ang dapat iupo bilang mga investigador ng ICI. So, bakit matatakot si Sandro Marcos sa mag-iimbestiga sa kanya kung ang mga nag-iimbestiga ay hawak sa liig ng kanyang ama? Di po ba? So, bakit siya matatakot? Wala po siyang takot. At ang sinasabi, kayang ipaliwanag ito ni Sandro Marcos. Siyempre, kayang-kaya. Ihawak nila lahat na ahensya ng gobyerno sa ngayon. Kayo mga sumisigaw na ikulong na yan. Mga magnanakaw, mga kurakot, lahat. Ulitin ko ito. Hindi po makukulong ang mga malalaking buhaya hanggat si Bongbong Marcos na nakaupong presidente. Kung gusto ng taong bayan na magkaroon ng tunay na hustisya at pananagutan sa mga magnanakaw sa pera ng bayan, dapat palitan ang nakaupong presidente. Yun. Pero hanggang 2028 pa, hanggat si Bongbong Marcos, walang mangyayaring makukulong na mga malalaking buhaya. Otherwise, papalit ng presidente or pagdating pa ng 2028, magkaroon pa ng tamang hustisya at pananagutan. Nakita nyo naman yung kanilang ginagawa ngayon. Puro photo-ops, puro kadramahan, pero ang pinakulong mga sapsap at mga dilis pa lamang. Imagine nyo, no? Hindi nila pinauwi si Saldico. Nung kumanta ngayon, gigil na gigil sila na pauwiin. Nabisto po sila. Sandro Marcos and Martin Romualdez ang pinakamalaking nakakakuha ng allocable fund. Hindi tayo, hindi tayo magtaka. Dahil kontrolado nila lahat eh. Kaya mga kababayan, kung ako lang ang tatanungin, kung si Sandro Marcos ang nakakuha ng pinakamalaking pork barrel na tinutukoy nila, edi siya po yung batang magnanakaw ngayon sa bansang Pilipinas. Ayon sa PCIJ, sa 1.2 trillion peso allocables mula 2023 hanggang 2025, 15.8 billion pesos ang napunta kay Congressman Sandro. Wow, 15.5, 14.8 kay Martin Romualdez. So hindi pala si Martin yung pinakamalaking ninanakaw, Sandro pala. At 14.4 billion pesos naman kay Congressman Martin. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang... Siyempre, alam niya yan. Alam mo, nanakaw yung anak, presidente yung tatay, hindi alam. Hindi alam niya po yan. Ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Ginawa nila ito. Siyempre, alam nila palusutan niya.
Nagsimula ang pag-usbong ng allocables noong 2023 sa ilalim ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Tapos ang putang inang batang Aquino na yan, no, na nagsasalita, sinasabi niya na nagsimula daw yung mga corruption nung 2021 nung panahon ni President Duterte. Kaya dapat daw may pananagutan. Iputang inang sinasabi nga natin, kahit gaano pa kalaking budget ang ilalagay mo sa isang ahensya ng gobyerno, kung wala naman silang ginagawang pagnanakaw at kung ito po ay ginagamit sa tunay na mga proyekto, walang question po doon. At lalong nakikita ng taong bayan, yung mga build. Ito talaga yung question ngayon. Kasi lumulubo yung budget pero walang nakikitang malalaking proyekto. Tama, ang laki ng pundo pero walang nakikitang proyekto. Talagang malinaw na pinagnanakaw po nila. Napatunayan na po yun. Ghost Project and Substandard. At hanggang ngayon, hindi po nila iniimbestigahan ang mga tinutukoy ni Gobernador Chavit Singson na mga maanumalyang proyekto doon sa Ilocos. Pamamagitan ng tinatawag na BBM Parametric Formula o Baseline, Balanced, and Managed Formula na tanging si former DPWH BBM formula pa kayo, formula pala ng pagnanakaw. Ayop kayo. Undersecretary Catalina Cabral lang daw ang nakakaintindi, ipinapasok ang mga allocable sa National Expenditure Program o President's Budget. Kung bakit nanunuot mula sa District Engineer hanggang sa pinakamataas na pwesto sa DPWH ang issue sa allocable, nagmumula kasi ang BBM Parametric Formula sa mga District Engineer. Sila ang magbibigay ng listahan sa mga kongresista ng allocable projects na sasapat sa ceiling fund per district. Mamimili ngayon ang kongresista kung ano-anong proyekto ang maisasama sa pinal na listahan ng kanyang allocable. Pagkatapos, nasa kamay na ni former Yusek Cabral ang bola kung magkano at anong projects ang i-endorse ng DPWH at ng Budget Department. Ayon yan kay dating DPWH Yusek. So, ang laki pala ng pera din na nakulimbat itong si Cabral, no? Roberto Bernardo na hindi rin daw alam kung paano nangyayari ang computation ng allocable. Kapansin-pansin din sa PCIJ report ang analysis nito na sa kabila ng trillion peso allocables ng magkamag-anak na kongresista, wala ni isa sa allocable ng Duterte allied lawmakers na sina Congressman Paulo Duterte, Isidro Ungab, Pantaleon Alvarez at Kaimer Olaso ang napasa sa 2025 budget. Di ba? So ngayon, inaakusahan nila ang mga taga Davao, si Paulo, si Ungab, si Pantaleon Alvarez at mga kaalyado po ng mga Duterte na nandun daw po is marami daw po proyekto. Tingnan nyo, ini-endorso ngayon ni Tinyo na dapat imbestigahan si Congressman Pulong Duterte. Di ba? Wala nga po siya nakukuhang budget. Kita nyo naman sa balitang ito. Wala po siya nakukuhang budget mula po sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung ano lang yung kanyang pasahod, yun lang yung kanyang nakukuha bilang congressman. Ayan. At kahit i-deny pa po ito ng Malacanang, nakikita na po ng taong bayan. Alam naman natin na sa panahon ngayon ay wala talagang mapapanagot. Walang makukulong na mga malalaking buhaya. So sapsap marami na po. Kawawa po yung mga sapsap, mga dilis. Ginawa po silang pain para sa mga malalaking buhaya. Pero mga lalaking buhaya, talagang miri pa rin ang kanilang Christmas. At ang sinasabing 500 pesos na Noche Buena ng kasya-kasya para sa mga ordinaryong Pilipino, sa kanila po is milyon-milyon. Kaya talagang mapapamura ka talaga ng lilintian kid sa mga politikong ito. Walang awa, walang konsensya, at kahit anong palusot nila, bistado na po sila. Lalong-lalo na po itong si Sandro Marcos. Dapat mahiya naman po yung mga congressman na ito. And sa usapin po ng suporta kay Congressman Kiko Barsaga, so marami po yung mga sumusuporta naman ng mga batang congressman. So dalawang klase ang congressman ngayon, nandiyan po sa Kongreso, yung mga batang magnanakaw at yung mga batang congressman na lumalaban sa mga magnanakaw. So kung titingnan natin, Sandro Marcos versus Congressman Kiko Barsaga. Opo. Kayo isa sa mga nag-no. I voted no. Oo. I voted no. And let me clarify that, no? I don't... So, believe tayo dito kay Representative Ili San Fernando. Although hindi naman ito kaalyado ng mga Duterte, ito po ay tumatayong independent.
So, mabuhay po tayo kasi alam niya kung ano yung kanyang pinaglalaban at alam niya kung ano yung kanyang paninindigan. So, kahit hindi niya naman kalyado si Kiko Barsaga, hindi niya naman ito talagang kaibigan, pero nagano siya, bumuto siya ng negative sapagkat siya po ay maingay din sa social media. I do not agree with whatever Congressman Barzaga is doing. Tama. I do not agree with whatever he's doing. Pero napaka-laking bagay para sa akin yung kalayaan na makapagpahayag ng damdamin, makapagpahayag ng saloobin. Lawmakers should be free to say what we want. It is true na inilalagay sa mas mataas na pamantayan ang mga halal na opisyal. And we must observe proper decorum. We must observe ethical standards. Pero yan hindi nangyayari lang again in a vacuum. Ang tingin ng mga tao, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa House of Representatives, let's say, marami naman dyan ang hindi namumuhay ethically. May mga paglabag doon sa nakasulat sa mga pamantayan sa isang halal na opisyal. Halimbawa, binabanggit, ang mga halal na opisyal ay inaasahan that they shall live modest, simple life. And they shall avoid ostentatious living. Si Kiko Barzaga lang ba yun? Diba? So hindi natin maiaalis sa ganung konteksto eh. Diba? Sasabihin nasisira ang reputasyon at imahe ng institusyon. By all means, kami bilang mga mambabatas, bilang mga bahagi ng institusyon, we would like to protect and regain the trust of the public para doon sa institusyon na kinabibilangan namin. Pero maibabalik ba yung integridad, yung kredibilidad ng institusyon by sanctioning or by disciplining Kiko Barzaga in the midst of all this mess? I am not saying na dapat tayong mamili. Hindi naman mutually exclusive yan. Pero hindi rin natin maiaalis sa isip ng mga mamamayan, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, bakit yung mga na-implicate sa flood control scandal, hindi man lang nasuspindi, samantalang itong si Congressman Kiko Barzaga na napakaingay, loko-loko, sa paningin ng marami, si Raulo, nag-iingay lang naman laban sa korupsyon, siya pa ang inuna. Sa poll, mga kababayan po natin, ilan ba ngayon ang nirekomenda na mga kontraktor? 8. 8, pero wala pa pong isang nasuspindi dyan sa mga iniimbestigang kontraktor. Di ba sila dapat yung unang suspindihin? Dahil sila po yung may mga allegation ng ninakaw sa taong bayan. Si Congressman Kiko Barzaga, ano bang ninakaw niya? Maingay lang po siya. At ang kanyang mga binubulgar ay itong mga magnanakaw na kinasuhan naman. So obvious masyado, mga kabayan po natin, na ginagamit ng House of Representatives ang pera ng taong bayan para din supilin ang taong nagsasalita. Bow! Mga lintigid, mga kababayan natin. No? Ang kakapal ng pagmumuka. And tama po yung sinasabi ni Congressman Ili. Di ba? Hindi po siya pabor sa mga sinasabi or sa action na ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga, pero hindi rin po siya pabor sa ginawa nitong Ethics Committee kay Kiko Barzaga. Kasi ito po malinaw na pambubusal. Napatahimikin. So yun yung pananaw ng mga tao. At alam niyo, ako I can speak about this. Very may connection din yan personally sa akin. Dahil isa rin ako sa maiingay sa social media. Yun lang. And I have faced multiple cyber libel complaints just because of me exercising my freedom of speech against public officials. So kaya may dugtong yun. Hindi ko sinasabing tama ang sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga. Pero whatever the House will do kay Kiko Barzaga, it can happen to anyone. So may politics din yan eh. Alam niyo, hindi ko po sinisisi si Congressman JC Abalos. And I know Chairperson JC Abalos na talagang dumaan sa due process, binigyan nila ng pagkakataon si Representative Kiko Barzaga na linisin yung kanyang pangalan at depensahan yung kanyang sarili. Pero hindi natin mayaalis sa usapin na maaaring may pagtatangka na magpatahimik itong ginawa ng yung resolusyon na inaprubahan. It sets a very dangerous precedent, not only to opposition lawmakers, but to anyone else na dahil lang sa social media posts, dahil lang sa online posts, dahil lang sa pagiging vocal, it can be weaponized. So that is why I voted in the negative. Not to lift Kiko Barzaga in the pedestal and say,
he is right. Pero ang sinasabi natin dito, kailangan paramount yung kalayaan na makapagpahayag ng damdamin, especially for lawmakers and on issues of national importance. I guess sinasabi niyo po, Kong, no, is I may not agree with what you say but to always defend your right to say Yes, it. Parang Voltaire. gano'n. Pero Kong, Yes, yung pinatayan po ng Mike, si Kong Kiko Barzaga, natanggalan ba siya ng right niya to express himself or tama lang yung call ng point of order? Hindi ko po kasi alam kung ano yung rules Yeah. sa House, no? Yeah. I think may lapse doon sa naging parliamentary procedure. Take note. It was yung committee report na ipinahayag ni Congressman JC Abalos, nasa period of sponsorship yun and debate. So the sponsor, which is si Congressman JC Abalos, siya, yung oras niya yun nagsusponsor siya. So yan nga po ang obserbasyon din at nakikita po ni Congressman Elisan Fernando na bakit hindi unahin itong mga magnanakaw, yung mga involved po sa corruption. Bakit ang kanilang inuuna ay si Congressman Kiko Barzaga na talagang nag-iingay lang naman laban sa corruption. So obvious masyado mga kababayan po natin, itong ginawa nila kay Kiko Barzaga, kung papayagan ng taong bayan at kung papayagan ng ilang mga independent, matatapang at yung lumalaban ng tama, yung mga nagtatrabaho ng patas na mga congressman, ito po ay gagamitin sa kanila once na sila po ay magbabatikos sa sino mang kanilang kasamahan na miyembro po ng majority. So, posibleng mangyayari din po yan sa kanila mga kababayan po natin. At ito po yung isa sa pinaglalaban ni Congressman Laviste, Congressman Sontay, Congressman ng BH Party List at Congressman Elisan Fernando na hindi dapat itong gagamitin as weapon ng administrasyon para busalan, patahimikin yung mga kritiko nila. Kasi ito po mga kababayan po natin, ginawa nila kay Congressman Kiko Barzaga. Nagtagumpay po sila. And pwede nila gawin ulit yan sa sino man na mga kongresista na lumalaban sa korupsyon. And ngayon lang po ito nangyari sa gobyerno ni Marcos Jr. Sa panahon ni Tatay Digong, grabe po yung mga personal na pang-aatake. Social media man or sa mainstream media ng mga oposisyon. Pero never po ginawa yan ni President Duterte. Dahil nirespeto niya ang bawat karapatan ng tao, bawat karapatan ng sino man, lalong-lalo. At alam niyo mga kababayan natin, sa usaping corruption, grabe po, kapag ordinaryong Pilipino, sabi nga ng isang local vendor, ay hinuhuli kapag nagbibenta sa kalsada. Ordinaryong Pilipino yan. Kapag magnanakaw, hindi hinuhuli. Ito po, pakinggan natin. Mula sa Porac, Pampanga. Yung mga magnanakaw, hindi nila inuuli. Ay, di ba? Yan yun na po. At least, andito kayo. Magkano to, te? 65. Ba't naiyak siya? Grabe po mga kababayan po natin. Naiyak na lang si nanay, no? Dahil nagsisipag po sila sa pagbibenta. Pero sila po ay pinagbabawalan, hinuhuli na magbibenta sa tabi ng kalsada. Pero sabi niya nga, yung mga magnanakaw, ang ibig niyang sabihin, mga magnanakaw ng mga putang inang politiko ay hindi po hinuhuli. Kaya saludo po tayo doon sa mga nagtangkilik po bumili sa mga produkto ni nanay. Mabuhay po kayo sa na may-ari ng bidyong ito na nakita po natin sa Facebook. Mabuhay po kayo dahil bumili po kayo kay nanay. So malaking tulong po yun sa kanya para kahit papano, no, may pambili siya ng pagkain. Sila nga pinalayas daw sa kanilang una nilang pinistuhan. Nakakulot din na. Nabuhay kami ng marangal. Tapos yung kasama namin eh. Hindi pa kami nananaw. Hindi kami nagapunan. Tapos hanggang ngayon. Saan pa kayo umuwi eh? Porac? Sa Porac po. So, ayan po mga kababayan po natin. Ganyan po ang gobyerno ni Marcos Jr. Kapag ordinaryong Pilipino, huli ka. Kapag nagtatrabaho ka ng tama. Pero kapag magnanakaw, masaya ang kanilang buhay. No, kung saan-saan po sila nakapunta, nagta-travel, bongga, yung pamumuhay ng kanilang buong pamilya na galing po sa nakaw ng pera ng taong bayan. O kaya nitong si Sandro Marcos na napakalaki ng pork barrel, ang sarap ng buhay nila. Ito yung mga dapat hinuhuli. Diba? Ito yung mga, ito, magkano yung nakukuha ng pork barrel ng congressman ng Cebu. Hindi ko alam kung sino ito, hindi pinangalanan.
na mayroong 83 billion na pork barrel. So, ibig sabihin, yan po yung mga allocable fund data na sinasabi. Kasi ang allocable fund, allocable project, yan po ang bagong muka ngayon, bagong termino sa pork barrel na sinasabi po. Kagaya nitong si Sandro Marcos and si Martin Romualdez ang mga nakakuha. So palagay ko ito ay pinaghati-hatian ng mga kongresista din sa Cebu. Kung saan yan halos ibumoto po sa impeachment ni VP Sara. Kaya sa totoo lang mga kababayan po natin, itong mga bumoto sa impeachment ni VP Sara, talagang may mga personal po sila na dahilan. Yan po ay pera dahil takot po sila na si VP Sara ang upong presidente. Dahil sigurado, isa-isahin po yan sila. And sa usapin po ng isa-isahin, mga kababayan, tingnan nyo rin kung paano pala nila inaatake ngayon itong si Vice President Sara. At pati po itong Commission on Audit ay parang kasabwat na rin na propagandista, itong mainstream media na mga propagandista against po kay Vice President Sara. Tingnan mo. Kung ang isang Pilipino po ay hindi po siya sanay or parang hindi po siya mahilig magbasa ng buong konteksto ng nire-report sa mainstream media, social media, ng mga ganitong klaseng mga pahayagan or mainstream media, talaga isipin nila, wow, grabe, no, 335 pala ang security ni Vice President Sara. So, grabe naman yan si Sara. Ang dami pala nakasunod sa kanya. Again, mga kababayan po natin, hindi po yan sumusunod sa kanya. And ang mga tao na yan, yung mga security na yan, ay naka-allocate po yun sa iba't ibang party po ng ating bansa. Na kung sakaling bibisita si VP Sara, nandun na sila. May mga advanced team na po na mag-check muna ng security po at tsaka na lang po, no, darating si VP Sara. So kasama dyan ang iba't ibang men in uniform. So PNP, Armed Forces of the Philippines, may mga Coast Guard, may mga, I think mayroon pa po sa fire, kasama yan sila lahat na nagmi-maintain ng seguridad po ng ating Vice Presidente. Pero yung mga talagang close-end security ni Vice President Sara, kung hindi ako nagkakamali, nasa 20 lang po yun. Pero hindi yan sila lahat sumasama. Yung iba, naka-assign po sa mga satellite offices. Yung iba, naka-assign sa opisina. So, 335. Pero hindi po yun mga nakasunod kay Vice President Sara. At para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, kay Bongbong Marcos, mahigit 4,000 po, kung hindi ako nagkakamali. Mahigit, I think, 4,500 yung kabuang security po ng presidente. Pero again, hindi po yan sila lahat ay nakasunod, kundi naka-assign po yan sa iba't ibang location na kapag pumunta ang presidente, pumunta ang vice-presidente, yun po sila ang nag-a-advance para tingnan muna yung security, tingnan muna yung location para makasiguradong secured po ang kanilang binabantayan. Yun, nakuha na po natin, makabayan po natin. So, hindi pa yan sumusunod. Kaya yung mga nagsasabi, ay, grabe naman si Sara, ang dami security. Hello, tingnan niyo po yung security ng presidente, kung gaano karami. And tandaan natin, si VP Sara po, yung constitutional successor ng presidente. At kung ano man ang mangyari po sa presidente, siya ang susunod. Kaya dapat siya po ay protektado. Alam niyo ba sa ibang bansa, kung gaano karami ang security ng presidente, ganoon din karami security ng vice president. Kasi kailangan po ito bantayan sapagkat ito ang posibleng humalili sa presidente kung ano man ang posibleng masamang mangyari sa kanya at hindi niya na kayang pangunahan o hindi niya na kayang patakbuhin yung ating bansa. Kaya yung mga nagsasabi, ay grabe security ni Sara. Mag-research po kayo. Huwag po kayong maging tanga. So punta tayo dito sa DTI, mga kababayan po natin. Maya na yan ang first family na yan, mga kababayan po natin. Itong sa DTI kasi, pilit niya po na dinidiin sa atin lahat. Now, sabi niya dito, kung tutuusin, 500 pesos makakabili na kayo ng ham, makakagawa na kayo ng macaroni salad, makakagawa na rin ng spaghetti, depende rin sa iyo kung ilan yung kakain. So talagang ini-insist niya po. Pero ang sabi ni VP Sara, matagal nang hindi kasyang 500 para sa Noche Buena ng pamilya. And totoo po yun, mga kababayan po natin. Marami na po yung sumubok. Kaya wag mo na po ipilit, Christina Roque ng DTI,
Huwag nyo na po ipilit yan, Secretary. Huwag nyo nang paninindigan ang iyong katangahan. Mukhang adik po kayong mag-isip. No? Na ang imposible ay gagawin mong posible kahit hindi pwede. So, mayroon kasing posible na sa isip ng iba is imposible. Pero sa'yo posible, oo. Pero kung hindi talaga pwede, lalo na ito po ay para sa lahat ng mga Pilipino, huwag mo na ipilit. Huwag mo na insist na pwede. Dahil sinubukan na po meron nga macaroni, pero walang lasa. Meron yung spaghetti. Pero hindi mo talaga malalasahan. Bakit ka pa maghahanda ng Noche Buena kung hindi lang man masarap? Di kung ganon, mangibang bakod ka na lang. Pumunta ka na lang sa kapitbahay mo. Kaya huwag mo na ipilit yan. Kaya ito po, supalpal, ang sekretary po ng DTI sa ating Vice Presidente. So kung gaano mag-isip itong presidente, ganon din mag-isip ang kanyang mga alipores. So, kasama rin po itong DTI. At kasama rin siyempre ang kanyang tagapagsalita. Kaya nagpapakita lang kung anong klaseng mayroong administrasyon po tayo. Diba? So, pinagtatawanan po sila ng sambayan ng Pilipino dahil sa pagiging katangahan po nila na yung imposible at pilit pa rin nilang ipipilit. Kaya ng 20 pesos na bigas. Ipagmamalaki nila o may 20 pesos na bigas na po tayo. Pero saan po nakakabili? Nakakabili po ba sa lahat na merkado at pamilyang bayan? Hindi po. Pinipilit po nila na mababa. Mababa na yung krimen, pero talamak. Mababa na yung droga, pero talamak. Marami na po yung mga drug-free barangay. Pero paghahanapan mo ng listahan, wala. Ano pa? Tumataas yung ekonomiya natin. Pero bakit mataas yung bilihin? Maraming investors, pero ang sabi ng mga negosyante, nag-a-attract yung mga investors. So yan po yung kanilang ginagawa. Na yung hindi totoo, pilit pa rin nila na ginagawang, kunwari totoo, sa mainstream media at paniwalain yung ating mga kababayan na ramdam na rin ang ating mga kababayan kung ano talaga yung tunay na nangyari sa ating bansa. Kaya sa investigation po nitong flood control na ito, pilit nilang sinasabi na independent talaga ang ICI. Pilit nilang sinasabi na ikukulong na ang mga malalaking isda, ikukulong na yung mga buhaya. Pero nakukulong mga sapsap, mga diles. Malapit na daw makuhuli yung big fish. Yung big fish si Bongbong Marcos, Martin Romualdez. And now, na lumalabas na si Sandro Marcos ang may pinakamalaking allocable project. So, kasama pala sa big fish ngayon, itong si Sandro Marcos, mga kababayan natin. Diba? Sa totoo lang, kawawa po yung mga naniniwala po sa administrasyong ito. Kawawa po kayo. Kaya hindi kasi mangyari yung mga ganitong klaseng malawakang kilos protesta kung sila po ay gumagawa ng tama, mga kababayan po natin. Hindi kasi mangyari yung mga ganitong klaseng pagrereklamo ng taong bayan, mapa-social media man or mapa-survey, kung hindi nila nakikita yung tunay na nangyari sa ating bansa. Kaya wag na po nilang utuin at ipilit yung walang katotohanan. Ito, mga kabayan po natin, isa po sa inaakusahan na talagang nakikinabang po sa mga flood control project, itong si Representative Romulo, mga kababayan natin, humingi po ng executive session sa ICI. So bakit hindi po nila maipapakita sa taong bayan ang pagiging transparent? Bakit nila kailangang magpa-executive session sila? Di ba ang purpose nga ng live stream para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan sa issue ng corruption? So bakit ka magpapa-executive session? So ibig sabihin may tinatago po sila. Ibig sabihin, mga kabayan, mayroon po silang sikreto na ayaw ipaalam sa taong bayan. Scripted na nga po yung investigation ng ICI. Pati ba naman yung pag-imbestiga, yung pagla-livestream, kailangan executive session pa rin. Kaya paano pa tayo magtitiwala? Kaya pabor din ako sa sinasabing total reset, no? Kung sakaling magbago ang administrasyon. Kasi karamihan dyan sa Kongreso na mga buaya, kita nyo naman kung paano nila pinasuspend si Congressman Kiko Barsaga, ay talagang wala na. Talagang mga magnanakaw na, corrupt na. Sinasabi nila, no, na kaya nating bayaran yung utang kung walang magnanakaw. Totoo po yun. Kaya nating bayaran, kaya mabawasan yung utang ng ating bansa. Kasi trilyon naman yung napupunta sa kanila. Di sana, 17 trilyon yung utang natin. Di kung ninakaw nila, binayad na lang, 16 trilyon na lang sana. Kaysa napupunta lang naman sa mga taong magnanakaw. At hindi po, parang walang return investment. Kasi nga, hindi naman napapagawa yung mga proyekto na dapat makakatulong sa atin. Mapagaan ang buhay, mapabilis ang biyahe, at hindi po tayo sasalantain, hindi po tayo babahain
paano po tayo makakaangat kung ganyan lang po ang ginagawa nila, puro pagnanakaw at ang mga proyekto ay napupunta lang sa kanila. Tingnan nyo yung perwisyo na idinulot dito sa Bulacan, sa buong Kamaynilaan, sa Cebu, sa Visayas, dahil sa baha, sapagkat yung mga flood control ay pinagbubulsa nila. So paano tayo makakaangat? Paano pupunta yung mga investors kung ang bansa po natin ay binabaha dahil kawalan ng flood control at marami po yung mga magnanakaw. Kaya palagay ko lang itong mga malawakang kilos protesta, hindi po ito matitigil. At kahit itong mga dilawan, no, na mga leaders, iiwanan po ito sila ng kanilang mga supporters. Lalong-lalo na kung sila ay patuloy na magpapakita ng pagsusuporta kay Bongbong Marcos, na kilala po na mastermind sa pagnanakaw na ito. At yung panawagan nila ng Duterte resign, na wala namang involvement si Vice President Sara sa issue ng flood control, alam mo yung mga supporters nitong mga pink dilaw ay iiwanan po sila kung mabibisto po na fake at hilaw ang kanilang pakikipaglaban sa korupsyon, mga kababayan. So hanggang dyan na lang muna at maraming salamat po sa inyong pagsusuporta. Ayan, kung babalikan po natin yung ating pinag-uusapan, yun nga po, no, inisa-isa ni Atty. Rowena Guanzon ang dahilan kung bakit po pinasuspend nila itong si Congressman Kiko Barzaga. At supposed to be, dapat unahin po nila itong mga may kabit kung ethics complaint naman yung pag-uusapan. At si Congressman Ili San Fernando naman, kung saan sinasabi niya na hindi po siya pabor sa pagsuspend kay Congressman Kiko Barzaga dahil ito po is talagang pambobosal. Ito po ay talagang pwedeng mangyari din sa kanila sapagkat sila ay maiingay din sa usapin ng korupsyon. At siyempre si Vice President Sara na talagang hindi po pabor, hindi po nila mabobola yung ating Vice Presidente sa pilit nilang ididiin, i-insist na kasyang-kasya po ang 500 para sa isang pamilyang pang Noche Buena. Yan po ay isang malaking kasinungalingan. At siyempre, yung kababayan natin mula sa Porac na talagang umiiyak na sapagkat sila po ay hinuhuli kapag nagbibenta sa gilid ng kalsada, samantala yung mga magnanakaw sa gobyerno ay hindi hinuhuli. At itong representative mula sa Lone District ng Pasig na hindi po maipakita sa taong bayan kung ano po yung kung bakit hindi niya masagot yung mga katanungan at bakit kailangan niya humingi ng executive session. So may sikreto po. Ano po yung kanilang sikreto? Ano ba yung inoffer niya sa executive session? Baka naman naglabas ng isang malita doon sa executive session para itigil na yung pag-imbestiga sa kanya. Nako, akabayan po natin. Talagang drama po itong ICI na ito. Kaya itong si Sandro Marcos na sinasabing handa po niyang sagutin ang mga katanungan, allegation laban sa kanya. Of course, kaya-kaya niya sagutin. Yung mga tauhan ng kanyang tatay, yung nag-iimbestiga sa ICI. Kaya wala po tayong maaasahan na may mananagot na malalaking isda sa korupsyon ito. Sap-sap, diles. Okay, mayroon yan. So yan lang po ang ating update. Maraming salamat po. At kung kayo po ay lagi po sa ating channel, mag-like naman tayo. At kung hindi po kayo nakasubscribe, ipakli-subscribe naman po. At patuloy po tayong magsasalita na magbibigay ng ating komento at opinion, discussion, lalong-lalo na sa usapin ng korupsyon. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas.